Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang romantic drama film na, Baby. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang lasing na nakatulog sa waiting shed. Napanaginipan niya ang babaeng labis niyang minahal. Nang magising ay sumuka siya. Sinundo siya ng kaibigan at hinatid siya sa bahay niya. Bago pumasok ay tumigil siya saglit at humagulgol sa tapat ng bahay ng kanyang dating girlfriend. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Ilang taon ang nakalipas, may isang dalaga na nagngangalang Vaisho ang nakatira sa tapat ng bahay ng boyfriend niyang tricycle driver na nagngangalang Anand. Habang nasa biyahe, naalala ni Anand kung paano nagsimula ang pag-iibigan nila ni Vaisho. Noong high school ay crush na ni Vaisho si Anand. Madalas ay sumisilay siya sa kaeskwela at nagpapapansin. Kahit nasa bahay siya ay hindi niya mapigilan na sulyapan ang crush. Di nagtagal ay inamin ni Vaisho na may gusto siya kay Anand nang kornerin siya nito. Sa Rocky Festival, ipinasuot ng guro ang bracelet na hawak ni Vaisho sa kaeskwela niyang si Anand bilang simbolo ng pagkakaibigan. Sa isip ni Vaisho ay ayaw niyang maging kaibigan lang si Anand kaya pinarusahan siya ng guro. Matapos ang klase ay chinek ni Anand ang sugat niya tapos ay niyaya siya nitong makipag-date. Nabigla si Vaisho sa narinig at nagpakipot pa ng ilang sandali. Nilingon niya muli ang kaeskwela at pumayag sa alok nito. Ikinasiya ni Anand ang pagpayag niya. Sa pagkikita nilang muli, naiyak si Vaisho sa kasiyahan dahil sa wakas ay napansin siya ng matagal niya ng crush. Nagsimulang manligaw si Anand kay Vaisho. Madalas ay binibigyan niya ng regalo ang dalaga na nagugustuhan nito kahit pasimple lang ang mga ito. Di nagtagal ay naging mag-on sila. Minsan ay humiling si Anand ng halik na tinanggihan ng dalaga dahil hindi siya komportable. Mahina ang ulo ni Anand pagdating sa klase. Nang malaman niyang hindi siya pumasa sa final exam nila, tinanong niya si Vaisho kung mamahalin pa rin siya nito kahit na siya ay mahirap lang. Ipinangako ni Vaisho na hinding-hindi siya iiwan kahit na anong mangyari. Nang magtapos sila ng high school, nakapasok si Vaisho sa isang universidad at nakakuha ng scholarship dahil sa kanyang talino. Araw-araw ay hatid sundo siya ni Anand sa campus gamit ang binibiyaheng tricycle. Bagamat lubos ang pagmamahal ni Vaisho kay Anand, nag-aalala siya sa hinaharap kapag naging engineer na siya at ang boyfriend niya naman ay isa pa ring tricycle driver. Balik sa campus, si Vaisho at kaibigang si Kusuma ay nakaranas ng diskriminasyon dahil parehas silang mahirap hindi tulad ng mga kaeskwela nilang mayayaman. Isang estudyante na nagngangalang Sita ang nakipagkaibigan sa kanilang dalawa. Ngunit ito ay pagpapanggap lang upang magamit sila. Naramdaman ni Vaisho ang pakikipagplastikan ng mga kaeskwela. Pinayuhan siya ni Kusuma na wag isipin ang sinasabi ng iba dahil ang nararapat na humusga sa kanya ay yaong mga taong minamahal niya. Kinahapunan ay muli siyang nakatanggap ng regalo sa BF. Inaasahan niyang lagayan lang ito ng sabon. Ngunit nang makita niya ang laman nitong smartphone ay halos maiyak siya sa saya. Sadya itong binili ni Anand sa kanya upang madali nilang makontak ang isa't isa. Upang hindi maghinala ang mga magulang niya sa relasyon nila ni Anand, nagsinungaling siya sa pagsasabing binigyan siya ng cellphone ng classmate niyang mayaman. Nagpayo ang ina niya na huwag niyang sasabihin ang katayuan niya sa buhay upang patuloy niyang makasama ang mga mayamang kaibigan. Binalaan siya ng ama na huwag basta-basta tatanggap ng regalo sa ibang tao kung ayaw niyang mapahiya kalaunan. Sa campus, sinabi ni Vaisho ang saloobin sa kaibigan. Maganda man ang takbo ng relasyon nila ng BF sa matagal na panahon, nag-aalala siya sa paglalim nito. Maya-maya lang ay dumating ang estudyanteng si Viraj na bumaba sa magaran niyang kotse. Laglag panty ang lahat ng dalagang nakatingin sa kanya. Nang ipakilala siya kay Vaisho, agad niyang natipuhan ang ganda nito. Siya rin ang tumulong kay Vaisho nang makaranas ito ng pambubuli. Doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Dahil sa pagsama ni Vaisho sa mga sosyal na kaibigan, hindi niya namalayan na nag-agaya na niya ang kilos nila. Dahil doon ay pinili ni Kusuma na iwasan muna siya. Habang napapariwara siya ay namamroblema si Anand sa tricycle na sinanla niya mabili lang niya si Vaisho ng magandang cellphone. Isang araw, inimbitahan ni Sita si Vaisho na gumimik. Tumanggi si Vaisho dahil ayaw niyang mainsulto sa itsura niya. Walang pali-paliwanag ay agad siyang pinag-shopping ng mga kaibigan. Dinala siya sa beauty clinic at inayos ang itsura niya sa parlor. Nang magkita sila ni Anand ay tinakpan niya ang mukha niya upang hindi makita ang pagbabago niya. Pinilit ni Anand na makita ang mukha ni Vaisho at nadismaya ito sa bagong itsura ng GF.
Lalo itong nagalit nang sabihin ni Vaisho na niyaya siya ng mga kaibigan sa bar. Sa pagtatalo nila ay muntik na siyang hampasin ni Anand ng tsinelas. Nang magpasya siyang umuwi mag-isa ay paulit-ulit na humingi ng tawad si Anand hanggang sa nakasakay siya sa ibang tricycle. Kinagabihan, sinabi ni Anand sa kaibigan niyang si Harsha ang problema niya sa girlfriend. Nagsabi ang kaibigan niya na hindi magtatagal ang relasyon nila tulad ng ibang magjowa. Naniniwala si Anand na hindi tutuloy sa bar ang GF niya nang walang pahintulot niya. Gayunpaman, patakas na umalis si Vaisho na dumaan sa eskinita palabas. Pagdating nila sa basement parking ng bar, pinauna niyang pumasok ang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali ay nagpakita siya sa party. Namangha ang lahat sa kanyang itsura. Pinuri siya ni Viraj sa kanyang angking kagandahan. Iyon ang unang gabi sa kanyang buhay kung saan nakumbinsi siya ng mga kaibigan na uminom ng alak at magpakalasing. Kinabukasan ay nagkapatawaran ang magjowa nang magkausap sila. Hinatid niya si Vaisho sa campus habang pinapalagay na hindi ito umalis ng bahay. Nagsabi ng totoo si Vaisho ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Anand at inisip na nagbibiro lang ang GF. Sa campus, patuloy na na-fall si Vaisho kay Viraj na laging nagpapalipad hangin sa kanya. Minsan ay pumayag si Vaisho na ihatid siya ni Viraj kahit pa alam niyang nandoon si Anand na naghahantay sa kanya. Nang makita ni Viraj na may missed call siya, sinabi niyang kaibigan niya lang iyon. Sinabi ni Viraj na hindi bagay sa beauty niya ang smartphone. Bago maghiwalay ay kinuha ni Viraj ang number ni Vaisho. Nang makita siya ng ama ay sinabi niyang kaibigan niya ang lalaking naghatid sa kanya. Sa classroom, pinaalalahanan ni Kusume si Vaisho na pahalagahan kung ano ang meron siya. Sumagot si Vaisho na baka naiinggit lang siya. Nalungkot si Kusume sa narinig sa kaibigan at lumipat ng upuan. Hindi ito pinansin ni Vaisho at sa halip ay tumabi siya kay Sita. Samantala, tinatawagan si Anand ng pinagkakautangan niya ngunit di niya ito sinasagot. Di niya namalayan na nasa harapan na niya ang isang grupo para pilitin siyang magbayad. Maya-maya lang ay sumulpot ang ina niya upang protektahan siya. Sa halip na matuwa ay tinaboy niya ang ina. Nag-alala ang kaibigan sa aksyon niya na inilalabas ang galit sa sariling ina. Nagkautang siya noong ibinili niya ng cellphone ng girlfriend. Sa kabilang banda, binigyan ni Viraj si Vaisho ng iPhone. Ipinagmalaki niya ito kay Anand. Tahimik lang si Anand na kinikimkim ang galit. Sa labis na kalungkutan na nakita sa anak, binigyan si Anand ng ina ng pera na maaaring makatulong sa kanya. Imbis na tanggapin ang pera ay tinapon niya ito sa harapan ng inang may kapansanan. Hindi kinaya ni Anand ang sakit na dinudulot ng relasyon nila kaya inimbitahan niya ang GF na magkita silang dalawa. Kinuha niya ang cellphone na ibinigay sa GF at winasak ito upang ipakita ang kanyang pagkadismaya. Nagtalo sila sa kasalukuyang nangyayari. Ininsulto niya si Vaisho sa pagsasabing cheap siya. Labis na nasaktan si Vaisho dahil hindi niya akalain na masasabi ito ni Anand sa kanya. Dahil sa masasakit na salita na binitawan ni Anand, nagpasya si Vaisho na iwasan ang boyfriend. Sa eskwelahan ay napansin siya ni Viraj na laging malungkot. Minsan ay nilapitan siya ni Viraj at inanyayahan sa birthday party upang doon ay mailabas niya ang kanyang mga problema. Kasabay nito ay nasa ginagawang gusali si Anand. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Vaisho upang humingi ng sorry. Sa kasamaang palad ay dinededma lang ito ni Vaisho. Upang maalis sa isipan niya ang galit sa sinabi ni Anand, nagpasya siyang maglasing. Ilang saglit pa ay nagtapat ng pag-ibig si Viraj ngunit agad niyang binasted ito dahil mahal niya pa rin si Anand. Patuloy na tinawagan ni Anand si Vaisho. Nakulitan siya kaya sinagot niya ang tawag ng BF at ipinaalam dito ang ginagawa niya. Hindi nagalit si Anand bagkus ay nangakong papayagan siya kung anuman ang gusto niyang gawin upang patunayan ang kanyang lubos na pagmamahal. Matapos makausap si Anand ay nakita niyang sinugatan ni Viraj ang sariling kamay. Nilapitan niya ito upang gamutin. Sinamantala ni Viraj ang pagkakataon sa paghiling kay Vaisho na bigyan siya ng halik, na labis na ikinagulat ng dalaga. Samantalang si Anand naman ay ilang beses nagpadala ng message na I love you. Matapos mag-reply si Vaisho ng I love you baby, hinalikan ni Anand ang picture ni Vaisho sa cellphone. Kasabay nito ay hinalikan ni Vaisho si Viraj. Kinaumagahan, napagtanto ni Vaisho ang kanyang pagkakamali. Kinuskus niya ang mga labi as if mabubura ang mga pagkakamaling nagawa niya. Tinawagan niya si Viraj upang liwanagin na isang malaking pagkakamali ang nagawa niya dahil lasing siya at nakiusap na wag nang pag-usapan ang tungkol dito.
Para makabawi sa kanyang kasalanan, niyaya niya si Anand na manood ng sine. Pagdating sa sinehan ay naghanap sila ng magandang pwesto. Nang inihanda ni Vaishyo ang sarili sa halik ni Anand, bigla itong nawala. Tumanggi si Anand dahil alam niyang hindi komportable si Vaishyo sa ganoong gawa. Bukod pa rito ay ayaw niyang madungisan ang kanilang wagas na pagmamahalan. Ayaw na ni Vaishyo na maulit ang nagawang pagkakamali kaya nagpasya siyang iwasan si Viraj. Simula noon ay palagi nilang nakikitang naglalasing ang binata. Nagilty si Vaishyo sa kalagayan ni Viraj kaya sinubukan niyang kausapin ito. Humiling ang binata ng isang buwan na date at nangakong magbabago. Pumayag si Vaishyo sa pagpapalagay na best friend lang sila. Sinimulan ni Vaishyo na hatiin ang kanyang oras sa pagitan ni Anand at Viraj. Madalas ay lumalabas sila ni Anand bilang magjowa. Kasabay nito ay lumalabas din sila ni Viraj bilang mag-best friend. Isang araw ay binigyan ni Anand ang GF ng damit na sari dahil namimiss na niyang makita si Vaishyo na suot ito. Nangako ang dalaga na susuotin niya ito sa espesyal na araw. Matapos makipag-date kay Anand ay nagkikita sila ni Viraj na halos araw-araw niyang ginagawa. Minsan ay di sinasadyang nakita ni Harsha si Vaishyo at Viraj sa isang restaurant na akalain mong magjowa ang dalawa. Madalas ay may natatanggap na regalo si Vaishyo galing kay Viraj. Matapos matupad ni Vaishyo ang pangakong date ng 30 days, bigla siyang inalok ni Viraj ng kasal. Nagalit si Vaishyo dahil hindi siya tumupad sa pangakong hindi na siya manliligaw. Gayunpaman, nagalit din si Viraj at gustong bawiin ang lahat ng ibinigay niya sa dalaga. Upang matapos na ang problema ni Vaishyo, nakipagkita siya kay Viraj sa campus at isinauli ang lahat ng ibinigay nito sa kanya. Doon ay pinagbantaan siya ni Viraj gamit ang video kung saan ay naghahalikan sila sa isang bar. Sinabi ng binata na ikakalat niya ang video kung isasauli niya ang mga regalo at kung hindi siya papayag na magpakasal. Natulala ang dalaga at umuwi nang hindi alam ang gagawin. Dahil sa bigat ng problema ay sinabihan niya si Anand na wag na muna silang magkita pansamantala. Ngunit hindi maintindihan ng binata kung anong nangyayari sa GF. Nag-iwan ng kataga si Vaishyo sa boyfriend na. Sa una pa lang na na-in-love siya sa kanya, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling iibig pa sa iba. Tapos ay humingi muna siya ng space kay Anand at nakipag-break. Sumunod na araw, sinabi ni Vaishyo ang lahat ng kanyang suliranin kay Sita. Inazyam ni Sita na katawan niya lang ang kailangan ni Viraj kaya nagsuggest ito na pagbigyan ang binata kahit isang gabi lang upang lubayan na siya nito. Nagbabala pa si Sita na kapag nalaman ni Viraj na mahirap lang siya ay papahiyain siya nito sa lahat kasama ang kanyang mga magulang at si Anand. Matapos marinig ang payo ni Sita ay lalo siyang nanlumo. Di alam ni Vaishyo na mas mapapariwara siya kung susundin niya ang payo ng tusong kaibigan. Di alam ni Vaishyo na may inggit sa kanya ang kaibigan at gusto nitong masira ang buhay niya. Tinawagan ni Sita si Viraj upang sabihin na handa si Vaishyo na makatabi siya ng isang gabi. Hindi nagtagal ay tinawagan ni Vaishyo si Viraj upang makipagdeal na ibibigay niya ang sarili kung lulubayan na siya nito pagkatapos. Pumayag si Viraj sa kasunduan at sinabihan si Vaishyo na pumunta sa bahay nila ng alas 6 ng umaga suot ang damit na sari. Samantala, masayang sinagot ni Anand ang tawag sa cellphone. Umaasa siyang si Vaishyo iyon ngunit kaibigan niya lang ito na gusto siyang batiin sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Anand na hindi niya makontak ang GF. Kumbinsido ang kaibigan niya na may ibang lalaki si Vaishyo. Hindi naniniwala si Anand sa kaibigan at agad na tinapos ang usapan nila. Kinabukasan, nang hindi makapag-book ng taxi si Vaishyo ay tinawagan niya si Anand upang ihatid siya sa bahay ni Viraj. Sinabi ng dalaga na may kukuhanin siyang notebook para sa exam niya. Nadismaya man na nakalimutan ang birthday niya. Natuwa pa rin si Anand nang makitang suot ng dalaga ang binigay niyang sari. Sinabi niya sa GF na sinuot nito ang sari upang sorpresahin siya sa birthday niya. Dahil sa narinig ay binati niya ang BF ng happy birthday. Sinabi pa niya na simula bukas ay babawi siya sa mga pagkukulang niya. Pagdating sa destinasyon ay hinalikan ni Vaishyo si Anand sa noo. Labis-labis ang kaligayahan ni Anand nang matanggap ang unang halik mula sa dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman ay isasakripisyo ni Vaishyo ang kanyang dangal sa ibang lalaki. Matapos tuparin ang kasunduan nila ni Viraj, nagpunta si Vaishyo sa bahay ni Sita. Doon ay ibinuhos niya ang sama ng loob sa alak. Sinabi niya kay Sita na nagsisisi siya sa hindi pakikinig sa payo ng mga nagmamahal sa kanya na nagdulot sa pagkasira ng kanyang buhay matapos isuko ang bataan kay Viraj.
Sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng kapayapaan. At sigurado siyang magkakatuluyan na sila ni Anand dahil hindi na siya guguluhin ni Viraj. Nabanggit niya na tapat at mabuting tao si Anand, di tulad niya na sinungaling. Di niya alam na ang lahat ng kinwento niya kay Sita ay na-record ni Harsha. Sinendri ni Sita kay Harsha ang video ng dalawa sa bar. Nang magkita ang magkaibigan ay isiniwalat ni Harsha ang natuklasan tungkol kay Vaishu. Hindi naniwala si Anand at binantaan ang kaibigan. Natigilan siya nang ipakita ng kaibigan ang video ng paghalik ni Vaishu kay Viraj at pag-amin nito. Sinabi ni Anand na hindi totoo ang video. Nanikip ang dibdib niya at halos hindi siya makapagsalita. Habang umiiyak ay sinigaw niya na ang babae sa video ay ang babaeng minahal niya simula pa noong bata pa sila. Halos mabaliw siya sa natuklasan. Dahil sa kanyang pighati, sumagi sa kanyang isipan na patayin ang girlfriend. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Vaishu, hindi niya tinuloy ang masamang layunin. Hindi niya kayang saktan ang taong mahal niya kahit pa dinurog nito ang kanyang puso. Sumunod na araw, nalaman ni Viraj kay Sita na matagal nang may boyfriend si Vaishu. Pakiramdam ni Viraj ay pinaglaruan siya ng dalaga kaya hinanap niya ang bahay nito. Nagkataon na ang napagtanungan niya ay ang katoda ni Anand. Narinig ni Anand ang pangalan ni Vaishu kaya hiniram niya ang tricycle nito at hinatid si Viraj sa bahay ni Vaishu. Pagdating sa tapat ng bahay ni Vaishu ay tinawagan ni Viraj ang dalaga. Palihim na pinuntahan ng dalaga si Viraj. Nakita niya ang tricycle ni Anand sa tapat. Hindi niya alam na si Anand ang driver ng ibang tricycle na sinasakyan nila. Upang umalis si Viraj, nangako siya dito na babalik sa bahay nila dahil ayaw niyang magkatagpo ang magkaribal. Nang tawagan ni Anand ang GF ay sinabi nito kay Viraj na ate niya ang tumatawag. At dahil nasaktan si Anand, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa harap ni Viraj. Nang sagutin ni Vaishu ang tawag niya, napagdesisyonan ng magkaribal na kumprontehan si Vaishu, upang mabuking ang mga kasinungalingan nito. Nang harapin ni Viraj si Vaishu at ibulgar ang nangyari sa kanila sa kama, agad na sinampal siya ng dalaga ng sobrang lakas, na nakapukaw sa atensyon ng mga tao sa paligid. Dahil nasaktan ang ego niya, sinakal niya si Vaishu na ikinagalit ni Anand. Ayaw ni Anand na nakikitang sinasaktan ng iba ang taong mahal niya kaya sinakal niya si Viraj. Sa sandaling iyon, sinabi ni Viraj na gusto niyang patayin si Vaishu dahil pinaglaruan nito ang damdamin niya ngunit di niya ito kayang gawin. Patuloy na pinahiya ni Viraj ang dalaga sa harap ng maraming tao. Sa sobrang kahihiyan ay nagpa siya si Vaishu na tapusin ang sariling buhay gamit ang patalim na binitawan ni Viraj. Nagkagulo ang mga tao at iniligtas si Vaishu sa kapahamakan. Dinala nila ang dalaga sa ospital upang malapatan ng lunas. Samantalang si Anand at Viraj ay kinuyog ng mga tao tapos ay dinala sa istasyon ng pulis upang panagutin sa kanilang partisipasyon. Hindi nagtagal ay dumalaw ang ina ni Anand sa presinto para kamustahin siya. Samantalang ang ama naman ni Viraj ay nakipag-usap sa mga magulang ni Vaishu upang wag nang ituloy ang kaso. Tinanggap ng ina ni Vaishu ang alok na pera ngunit sinampal ito ng kanyang asawa dahil sa prinsipyo. Sinabi ng ama na iuurong nila ang kaso at hindi nila kailangan ng pera. Pagdating ni Anand sa kanilang bahay ay agad na binasag ng kanyang ina ang alkansya. Handa rin itong ibenta ang bahay nila para sa kaligayahan ng anak. Gamit ang sign language, sinabi niya sa anak na hindi niya kayang makitang nagdudusa siya. Hindi napansin ni Anand na unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha dahil ngayon niya lamang napagtanto kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Sinubukan niyang humingi ng tawad ngunit hindi niya ito nagawa dahil natutulog na ang kanyang ina. Kinabukasan ay nakalabas agad sa ospital si Vaishu. Nagtataka siya kung bakit maraming tao sa tapat ng bahay nila Anand. Nabigla siya nang malaman na patay na ang ina ni Anand. Sa oras na iyon ay wala pa siyang lakas ng loob na makiramay. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak sa silid niya habang nagdurusa ang lalaking tunay niyang minamahal. Habang umiiyak ay humingi ng tawad si Anand sa bangkay ng ina. Makalipas ang ilang araw ay hindi na mahagilap si Anand sa kanilang bahay. Pinayuhan ng ama niya si Vaishu na kausapin niya si Anand. Nang malaman niyang nasa overpass si Anand ay agad niyang pinuntahan ito. Nabigla siya nang makita si Anand na natutulog sa dyaryo. Nang magising ang binata ay paulit-ulit na humingi ng kapatawaran si Vaishu kay Anand sa mga kasalanang nagawa niya. Nagsinungaling man siya, ang pag-ibig niya sa binata ay totoo. Nagmakaawa siya upang patawarin siya ng minamahal niya.
Tumayo si Anand at nagsabing dati siyang masayang tao, ngunit unti-unti itong nagbago simula nang dumating siya sa buhay niya. Madalas ay sumasagi sa kanyang isipan ang panloloko ni Vaishyo kung saan ay nagmukha siyang tanga. Hindi niya alam kung mamahalin niya o kapopootan niya siya hanggang sa puntong gusto niya nang tumalon mula sa kinaroroonan. Niyakap ng dalaga si Anand ng mahigpit ngunit kumalas ito. Sa huli ay hindi nakuha ni Vaishyo ang kapatawaran ni Anand dahil sa naipong galit. Bago umalis ang dalaga, sinabi ni Anand na gusto niyang masilayan ang kanyang mukha sa huling pagkakataon. Habang nakaluhod, pinakiusapan niya si Vaishyo na umalis kaagad dahil ayaw niyang nakikitang papalayo ang taong labis-labis niyang iniibig. Makalipas ang ilang buwan nang parahin si Anand ng isang pasahero, napansin niya ang banner ng kasal ni Vaishyo sa ibang lalaki. Tapos ay nakita niya si Vaishyo kasama ang lalaking pakakasalan. Natigilan si Vaishyo nang makita siya. Halatang tinatago nito ang lungkot at luha ng kanyang pusong nagdurusa. Di na nakayanan ni Anand ang sakit kaya umalis na lang siya at nagpakatatag. Habang lumalayo ay hindi niya napigil ang umiyak matapos maalala ang mga magagandang alaala na pinagsamahan nila. Sa huli ay pinakita ang lumang larawan ni Vaishyo na nakadikit pa sa tricycle na binabiyahe ni Anand.